encourage everyone to please open their camera, no? Para maingganyo naman or maging, kumbaga, excited naman yung speaker natin for tonight. Yun. So, open the cameras, everyone! Let's go! In 1, 2, 3, go! Ayun, ang babait naman. Very, very, obedient ng mga participants natin tonight. And lastly, kindly, turn the mic off, no? Paki-mute po muna para hindi po ma-distract yung speaker natin as well as yung kapwa participants po natin. Okay? And don't forget to bring your notes and ballpen to jot down everything important learnings for tonight. Kasi later on, maybe if we have more time, we can do question and answer or ano ba yung mga concerns or tips na gusto nyo pang malaman from our keynote speaker, right? And ano pa, I would like to know no na in this training we have to enjoy everything as we grow our business. Yun yung pinaka-importante. Yung ikaw mismo, we will tawag nito, savor the moment, the journey as we go the process, right? Tama ba? Yun. So kung ready na ang notebooks, ready na ba ang lahat and excited na? So I am very much excited to introduce to you our keynote speaker for tonight. Yan. Alam niyo ba, just a quick story, no? When I met this person, this mentor, na starstruck talaga ako sa ganda niya. So I know some of you here, kumbaga hindi pa talaga siya nakita no in person, but grabe, kumbaga we see them as a leader, but you know what? Grabe sila ka-humble, grabe ka down to earth, grabe ka sweet, no? So I am very much amazed with this person. So I hope no how I look up this person, ganun din kayo. And I hope na how I respect this person, ganun din yung ibibigay ninyo. So we must listen, we must give our 100% time kasi binigay din niya yung 100% time niya nga sa atin, no? Even though wala siyang ma-benefit na point sa atin because she came from a different team, but she gave her 100% time for us, right? So we are very much grateful po. So by the way, she's a graduate of financial management sa De La Salle University. Grabe, one of the prestigious school in the Philippines. And I know gano'n ka high-end ganyan na school, right? And gano'n ka pricey, right? So guys, we must listen to this person. And you know what? I heard na when she started her USANA business, she's just a student. Grabe, sino yung mga student dito? Kindly type me, ako yun. Dapat proud ka na may business ka kahit estudyante ka pa. Right? So, grabe, hindi biro yung ginawa ni mentor. And of course, ito she was able to speak 1,000 of people sa MOA. Ganun katindi. So, hindi basta-basta yung speaker natin, guys. So, you must pay attention, no? And bawal mamintis yung every single detail na ibibigay niya sa atin na tips. Plus, she's a multi-million peso achiever and a multi-travel incentive qualifier. Her first million was 22 years old siya. Grabe, no? Sino yung 22 years old may million na? Taas yung kamay or may sa bank account nila may 1 million na. Hindi half million half millionaire yan. Okay. I'm just kidding, no? But totoo yun. Amazing lang. Iilan yung ganyan. 22 years old, may sariling bank account with millions, no? Grabe, ibang klase yan, guys. And plus, she's one of the Ruby directors, boss babe in this business. You know what? Hands up ako pag ganito na level. Kasi I know the process na dinaanan nila and very much excited ano yung pwedeng ibigay niya na tips sa atin. So without further ado, no, I would like to welcome you all with a great energy and excitement. Please welcome Mentor Dorothy Gracepe. Hello, Mentor! Ayan, thank you Coach Noreen. Ayan, nakakamiss kayo, no, yung mga taga Team Dubai, sorry, Davao. Ayan, napadubay tuloy ako. Ayan, maayong gabi sa inyong tanan, o diba? O. Guwapo ba kaayo mentor nyo? O, diba? Napulot ko lang kung sa tabi-tabi. Ayan, so thank you Coach Noreen. Personally, no, I met your mentors talaga in Davao. So,
I think last year with the wedding po nila Mentor Gia and Mentor Brainyo. So, ako din, I'm very blessed na nakapunta din ako sa bahay ni Mentor Jack. Nako, kayo ba nakapunta na kayo sa bahay ni Mentor Jack? So, kung hindi pa, and let's say pinapagol sa inyo, baka kailangan director muna di ba? So, i-hit ko talaga yan kasi sobrang nakaka-amazing talaga bahay. And kayo mismo, di ba, you're there in Davao, maximize the results of your mentors. You have Mentor Noy, di ba, Ruby Director, Mentors Gia, Brian, Executive Ruby. You have a lot of gold directors in the team. Nakapunta din kami sa bahay nila, Mentor Jover, ayan, and ni Mentor Noy, di ba? Nakagala na kami dyan sa Davao. Anyway, kidding aside. So, ayan good evening no sa mga familiar faces, sila Mentor Cha. Ayan, I miss you guys. So, way before I started way back 2018. So since nag-roll call na rin naman si Coach Noreen, yung mga ilang years na kayo and all, I just want to read the crowd, no? Sino dito mga silver and below? Ayan, yung mga bago pa lang, mga believer pa lang, kahit yung mga nag-winner circle, di ba? Actually, mga winner circle, di ba? Silver and below. Ayan, type me. Okay, so, madami, di ba? Madami-dami. So, yung mga kilala ko din naman kasi dito, sila din yung mga golden ruby. Pero at least, no, I see the numbers here. And this October 1, di ba? Anong meron sa October 1? Sige, makahula, may pa-shout out. Joke lang. Anong meron sa October 1 this year? Sa may alam. Aside sa team namin Game Changers. Holiday, okay? Holiday, sige. Mentor na, i-push mo yan. Ayan. Sabi niya, siya daw yung pinakagwapo sa Team Davao. Sige. Sige ba? Ayan. So, tama, no? Recognition or magical ball. Sana magaganap sa bagong sweldo. October, ay magical ball sa Marriott, di ba? Na once director ka and above, you'll be recognized there. So, isa din yun sa isang i-goal nyo. Kasi I remember nung nag-start ako, madami din naman nega, di ba? Alam niyo din naman yan, it's very common na merong pwedeng family member or friends or kung loved ones man yan, na pwedeng may opinion sa paggagawa natin yung sana or etong business. Pero when I became a director, shut up silang lahat. When I ranked up, purumampa ako sa MOA Arena, parang doon pa lang nila nakita na, ay, legit pala itong ginagawa ni Dorothy. So, di ba, sa mga bago dyan, i-goal nyo talaga yan, director, kasi yan yung pinaka-minimum rank na yan, pwede kayong ma-recognize din. Tama, no? Ayan. So, since tapos na yung phase 1, di ba? Phase 1, winner circle, phase 2 naman. So, wag natin putulin yung momentum kasi nakikita ko din sa mga posts, no, stories na madami din sa inyo, sa team nyo na nag-winner circle. So, ituloy-tuloy lang natin yan, di ba? Para at least, masaya lang. Kaya masaya. Kasi more than the income, madami pa kayong ma-achieve ganyan or ma-realize din dito as you build your sana business. Okay, so as the speaker mentioned, no, nag-graduate ako sa LaSalle, one of the prestigious schools here. But actually, I got to study here for free lang. Kasi merong nag-sponsor ganyan. Parang meron kaming churchmate na nagpaaral sa akin. Sa aming magkapatid ng kuya ko. Yung parents ko kasi pastors. So, growing up, yan, church, ganyan. Churchmates din yung mga friends nila. So, parang may churchmate lang din na hindi sila institusyon na nagpapa-scholar talaga. Like, they are just a family na may business, 'di ba? Na love nila yung parents namin or yung family namin. So pinaaral nila kami. And then kaya growing up, parang nakita ko din ang pagbe-business okay siya. Kasi yung mga churchmate ko, parang top 20% of them owns the businesses in Santa Cruz, Laguna. So taga Laguna pala ako. Ayan, small town in Laguna. Per Manila ako. So parang doon ko yung perspective ko ba in business, hindi siya bad, hindi siya, parang yung iba, diba, yung common mentality, business, money is the root of evil, mga ganyan, yayabang ka na yan, mga ganun ba, diba, may mga ganyan. Pero dito ko nakita na, pag mayaman ka, pag may pera ka, madami kang matutulungan, pag may business ka,
kikita ka din talaga, may overflowing pera ka, pwede, 'di ba, potential. And overflowing din yung opportunity na pwede kang tumulong, 'di ba? And parang etong family na tumulong sa amin na wala lang, love nila yung tatay ko, eh di pinaaral kaming magkapatid. Alam mo yun? So, 'di ba, ang saya 'di ba na yung pera natin dahil sa isang opportunity, if overflowing na yung nakukuha natin, it overflows that it goes to people who needs it more, 'di ba? Or need help. So ayun, kaya talagang ang pagbe-business, it's nakita ko okay siya, 'di ba? Normal siya. So nagbebenta-benta ako nung ano pa lang, nung when I was in college, ganyan. I was selling shoes, I was selling food. So diyan ko din nakita or mas na-open yung mind ko that business really is the way to go. Kahit nung nagbebenta ako, I was earning 500 pesos per pair. Isang araw, nakaka 1 to 2 pair ako. So parang 1,000 pesos per day, o 'di ba? Parang talo ko pa yung minimum wage. So parang na dun 'di ba, parang realizing or comparing it, kahit sa pagbebenta lang parang talo na. So what more if it's a big business or a bigger business na yung iba sina-start, yung mga franchise ganyan or mga may stall-stall, yun yung akala ko. So when I search it up, yan ang pagfa-franchise is 200 to 300K per month. Ayan. So since yung parents ko pala pastor, so baka hindi nyo alam, 'di ba, share lang. Pastors doesn't earn much, wala silang salary. They just get love gift. Kaya nakita ko din sa parents ko no yung parang GLL, yung parang good attitude na rin nila, yung parang sa business natin. Good attitude or being grateful kasi despite yung financial na pinaghirapan namin noon, parang they really have a positive attitude, you know, like just pray. We really rely on God's blessings and provision. Parang abundant mindset ba? Hindi mindset na lacking na maubusan ka. Kaya yung mga churchmate kong mayaman, parang yun din yung nakita ko pag mayaman ka. Like they have that abundance mindset na kahit tumulong sila, magbigay sila, hindi sila maubusan. Kaya siguro binabless lalo, ayan. So ayan, in terms of business, di ba, yan yung average. I think mas mahal ngayon. Di ko lang na-update yung slides. This was just months ago nung in-update ko to. So, eto yung amount ngayon. Potato corner, it's almost half M. Diyos ko, 5 square meters. So, what mall yung sa mall, di ba? Yung mas malaki. Mahina na yung 1M. Magkano lang ba yung fries? So, ilan yung kailangan mong ibenta na fries para mabalik mo yung 400K mo or half million? So, since I graduated in financial management, medyo ma-numbers ako, ma-investment ako, kasi yun yung pinag-aaralan namin. Yan, basic accounting. So, nabilang ko agad na, nga no, parang ang tagal bago mo yan ma-ROI pag magbe-business ka. Eto, Master Siomai. Magkano din yung siomai. Eto, sabi dito, yung asterisk niyan, ayan, kasi kinat ko, di ba? Para cash, kasi para kasha. Ayan, yung asterisk, VAT exclusive, meaning hindi pa kasama yung babayaran mo sa rent, sa mga, yan, nakalagay naman, permit, manpower. So, let's say half M din yan. Ay, again, magkano lang siomai? So, ilan yung kailangan mong ibentang siomai para ma-ROI mo yung 500,000? And your market is just within yung area mo ng cart mo. 'Di ba? So I'm just explaining then further sa inyo kasi madami na edi kumita na sa'yo sana. Mag-start pa tayo ng ibang business ganyan. Kumita lang ng kunyari ng 100K. So alam niyo yun na dito sa'yo sana talagang we aim for rank advancement. Kasi promise dito talaga yung pera. I mean in businesses nga na ganito franchise. Akala natin wow franchise. I mean, no offense pala sa mga may franchise, okay? I'm pertaining dun sa mga nag-isana na tapos let's say gusto pang mag ibang business tapos kaka-start lang. Okay? Yun yung mga sinasabihan ko, okay? Na wow, franchise, business, diba? Nakikita talaga physically. Pero true enough, I'm sure yung mga mentors nyo din, diba? Nag-try din yan. And yung mentor ko, madaming tinry yan ng mga franchises. Sabi nila, talagang yusana pa din. Ayan, si Mentor Caleb, if you also know him. One-star tama ba? Tama, one-star diamond director. Dami niyang franchise, sneakers, ganyan. Sabi niya mga 3M kasi naka-chat ko siya personally. Sabi niya 3M yung franchise niya, lugi. Hindi man na ROI, lugi na. 'Di ba? So parang mahirap, 'di ba? Mahirap mag-franchise, mag traditional business.
Kaya now that you're here in USANA, tapos ang goal mo din talaga mag-business, eto na talaga, karirin nyo na lang din to. Kasi magkano lang ang kapital natin. Sabi ni Mentor Camille, one-star diamond director din, the reason, top reason why people stop trying or nag-quit, hulaan nyo. Hulaan nyo, why do people quit? Diba? Or why do people stop trying in this business? Etong USANA. Sige, hulaan nyo. Alam na ng team natin, naging changers, wag na kayong sumagot. Ayan, yung mga nandito sa Zoom, hulaan nyo lang, walang no wrong and right answer. Diba? Why do you think people quit or stop trying in this business? Yung biglang maglo-long message na mentor, stop muna ako, etc. etc. Oh, relate ba kayo? Ayan. Fear, nainip, yes, doubts. Oh, tama mga yan like walang mali. Okay, can I see more answers? Oh, why do people stop trying? Diba? Stop na ako mentor kasi etc. etc. Oh. Unmotivated, what others will say. Okay, takot mag-fail. Okay. So yan, tama yan lahat. Okay, reasons, excuses. Tama. Because they fail. Okay. Di kayang magtiis, tama, mainipin, di ba? Or not sure. So, don't understand the business. Correct yan. Clarity over motivation. If clear sa atin, anong makukuha natin sa USANA? Di ba? Parang hindi na tayo mag-quit. Wala pang results na nakuha. Okay. So, yan. Tama yan lahat ha. And the reason also why people stop trying and why people quit is because of low investment. Okay. So magkano ang packages natin sa USANA? 30K and 50K. Pwedeng sa atin, sa current state natin, malaki. Okay? 30K din yan, 50K din yan. Pero, example, di ba? Kunyari, si Mentor Noy. Kasi siya yung may picture, nakita ko agad. Si Mentor Noy. Nag-start siya ng ano bang business? Okay, malaking business na lang. Umutang siya sa bangko. Kasi normal naman yan yung utang sa bangko. Lalo na sila Henry C., Lucio Tan. Imposible namang kinash nila yung mall, di ba? Ay, naka-spotlight ba ako? Ayan. Imposible namang kinash nila yung mall. Kinash nila yung mga Ayala Mall, di ba? Or SM. Utang yan sa bangko lahat. So same in huge corporations, mga buildings, di ba? Mga engineers. Yung mga yung mga projects nila, yan, abono nga daw mga 500,000, 1 million, millions, di ba? Abono yan. So, kunyari, di ba, si Mentor Noy nga. In example ko, mentor niya. Si si Jean. Ayan. Okay, nawalang picture. Si Jean. Let's say, umutang ka ng 50 million sa bangko to start a business. 1 year, hindi mo pa na ROI. Do you think isasara mo yung business na yan? Na 50 million ang nakasalalay. Di ba? Nautang mo sa bangko? Hindi. Parang hindi ka din matutulog ng maaga You still want to hustle for that business. Kasi, alam mo, may babayaran kang 50 million. Na parang 2 years. Let's say, hindi ka pa ROI. Sa tingin mo, magkikwit ka? Nanay, nahihirapan ka ganyan. Pero tuloy ka pa din You'll still find ways on how you can actually grow the business. Tama, kasi 50 million yan. Pero dahil 30K lang, kaya ko naman bawiin yan sa sahod, 50K lang, kaya ko naman ipunin yan, 1 month, 2 months, diba? Parang mabilis siyang i-give up. Pero, diba? So, since yung mga mentors natin, mga million na kinikita, so, treat it as a $1 million business, diba? Treat it as a million pesos na parang ang capital mo dito, 1 million. To really earn more than 1 million. Okay? So, ayan, mindset lang, diba? We just have to brainwire our mind. So, pride is the first chapter in the book of failure and humility is the first chapter in the book of success. So, dahil madami din naman kakastart lang din and madaming professionals, we have doctors right now, diba, in the room. We have engineers, we have business owners na rin. Okay? Always remember na nag-start tayo ng USANA, this is something new. Kailangan talaga natin babaan yung pride. Ako medyo naririndi ako, lalo na pag let's say, kasi syempre yung mentors natin, di ba, mga diamond, ganyan, na parang yung iba, sakto-sakto lang, like, wala masyado yung mataas yung tingin, kasi siguro hindi masyadong na-ABC ng iba, di ba? Pero, naiiral yung pride nila na, okay, mataas na narating ko sa work, yung parang ganon.
Hindi yung walang specific ako mini-mention na kunyari engineer kasi may nakita kong engineer pangalan, eh. "Oh, engineer na ako, malaki na yung korporasyon ko." Parang, bata lang 'to, yung mga ganyan na minsan pride yung umiiral. Pero at the end of the day, malay mo yung kausap mong mentor katulad ni Mentor Noy, 'di ba? Um, naka-ano na ng all his ano 'to, own money niya, walang parents' money, 'di ba, sarili niyang pera 'yan. Katas ng Yusana, bahay, kotse, yung team niya, 'di ba, natutulungan niya yung mga tao. So, alam mo 'yun na, laging top Ruby, Diyos ko, lodi ko 'yan, eh. Ayan, so alam niyo 'yun, yung sila Mentor Gian, yung Brian, yung honeymoon nila, 'di ba? Katas din ng Yusana, yung meron kami dito, gold director, sila Coach RJ, Coach Clarence. Honeymoon nila Maldives, o 'di ba, free ng Yusana. So alam mo yun na you can really achieve a lot here in Yusana. Parang humility, kailangan lang talaga, 'pag lalo na 'pag nagsisimula, regardless of kung anong tinapos natin 'no, or yung background sa work, kahit 10 years ka na top employee of the company, 'di ba? Humility pa din, willingness to learn pa din, good learning and listening attitude. Kaya yung mga like kahit kayo, 'di ba? If alam niyo sa sarili niyong mabagal yung, hindi naman mabagal, pero let's say, parang wala pa kayong na-achieve na resulta, 'di pa kayo umi-income, baka hindi rin kayo masyadong willing to learn sa upline niyo, sa mentor niyo, 'di ba? Kasi yun yung minsan, kahit ako ba minsan na-e-encounter ko din siya na parang, gusto kumita, 'di ba, nag-join siya, gusto kumita, hindi lang maging healthy. O clear naman yon sa simula pa lang. Pero ayaw naman niya gawin yung sistema, 'di ba? Siyempre may sistema din kayo sa team. So parang weird lang, it doesn't make sense na you want to be successful, you want to earn, pero ayaw mo gawin yung mga ginagawa ng successful. Tama, and lahat kami we went, tama ba? Underwent, parang pinagdaanan din naman namin yung lahat, yung prospecting, inviting, yung mga 100 names, prospect list, akala niyo kayo lang, 'di ba, top 20 prospect list, presentations, 'di ba? So, madami, I think kahapon, 'di ba, si Mentor Renzo yung naging speaker niyo. So, nakita ko sa story, parang screenshot, yung mga ano niya, mga work niya, yung OJT siya, researcher siya, parang nag-work, 'di ba, nag-work din siya. Oh, madami 'yan, 'di ba? Oh, former, 'di ba, kasi full-time na siya ngayon. So ako, former student. Student lang masasabi ko kasi right after I graduated, full-time ko na siya. And that is something na strength ko daw. Kasi parang sabi ko sa mentor ko no'n, "Mentor, what if kaya mag-aral pa ako para may dagdag na parang MBA or PhD, 'di ba, sa background ko," ganyan. Tapos sabi kaso tamad din kasi mag-aral na. Tapos sabi ni mentor ko, sabi niya, "Hindi, kasi strength mo 'yan. Yang student ka pa lang, nag-USANA ka na ta's hindi ka na nag-work." Kasi madami daw na 'yun yung goal, 'yun yung gusto na ayaw na nga mag-work, 'di ba? So, dito naman ako namulatan sa employment na, sa OJT ko sa bangko. So, hindi naman ako totally na walang alam, 'di ba, sa work, lalo na I have associates who are also working, 10 years na sila. It doesn't make sense nga din, kasi parang 10 years na nagwo-work, nagpapakahirap, pero wala pa ring ipon. Tapos ayaw pang karirin yung pagbe-business, alam naman nila business is the way to go, 'di ba? So yan, it's something na you also have to realize 'no, na ano ba talaga yung gusto niyong mangyari, 'di ba? Like 5 years from now, 10 years from now, right? And let's say gusto niyo talagang mag-business na malaki, your restaurant and all. Pero the question, kung capital ang concern, hatawan niyo yung sanap. Kasi ito yung mabilis yung makukuha din talaga yung income, para let's say to really grow that, earn that 1M or half M, 'di ba? Or yun yung goal niya, 2M. Ayan. So yung supervisor ko, 25K a month, 10 years na siya, 'di ba? 45K a month naman yung pinaka parang bossing sa department, 20 years na siya nagwo-work. 25 to be exact, 25. So parang diyan ko nakita unfair. Like there's no justice kasi may nakasama ko diyan, nagwo-work din sila diyan, tas Lasal. Parang ang tuition pala namin 'no, para may idea po kayo, it's 70,000 per sem. 60 to 70,000 per sem. Tri-sem po kami sa Lasal. So that's almost 210,000 per year. So if 4 years, 800K to 1M, lalo na pag 5 years engineering. So parang 'di ba, kung 1M ang inaral natin tapos magtitiis tayo sa 25K per month, 'di ba, or 30K or 50K, parang ilang years mo kailangan mag-work para lang mabawi mo yung inaral mo. Paano pa yung savings, paano pa yung pang-dreams mo, pang-goals mo or travels?
'di ba? Kaya tayo magbe-business kasi nakita na natin na dito sa USANA exponential siya. Okay? So, on my first 3 months in the business, no, I earned my first $200 lang. So, bakit lang? Kasi madami dito, yayabang nyo, no? Winner Circle, $300, palakpakan yung sarili nyo. 6 weeks, $300. Oh, 'di ba? Magkano nga yun? 300 divided by 6. Oh, $50 per week. Naka 15K kayo, isang buwan, part-time. O, 'di ba? Palakpakan niyo sarili niyo. Andito ba yung mga nag-winner circle? Ayan. 'Di ba? Kasi ano yan eh, parang every weekend na kumita kayo. That's really amazing ano yan. Madami dito kahit professionals na in their career yan, si Doc May, 'di ba? Doktor, engineer, yung kaninang main engineer. Yan si engineer. Oh, winner circle yan. So, ako on my 3 months, nag-thesis kasi ako niyan, so sobrang busy. And may mga students din dito na nag-iisana, no? Ayan. So, yan, student po ako nag-start. Nag-thesis ako niyan, so sobrang busy. Research, numbers, financial institution yung research topic. So, talagang research-based, ganyan. And minsan, visit sa mga companies. So, on my first, February ako nag-start, no? So, after 1 month, tsaka pa ako kumita talaga ng 1,300. Magkano yan? $20, diba? $25. So, ang next check ko, next income ko, parang the following month pa. And I think ito yung PPPS ko. Kasi hinabol ko siya. Pero ang importante, di ba, PPPS. O, di ba? Siguro mag-ingay ngayon yung mga nag-PPPS, di ba? Para ma-encourage yung mga nag-hit. Kasi may mga nag-hit O, sino ba talaga PPPS dito? Can you type, like anything? O, type anything in the chat box. Okay, para makita ng mga nagra-run na abnormal sila pag hindi nag-shoot. O, di ba? Joke lang. Ayan. So, di ba, madami. O, talagang literal sa anything talaga. Ayan. 'Di ba madaming madaming nakakagawa, 'di ba? Despite kung busy sila sa work, despite kung madaming schoolwork, and ako isa ako doon. Mga bossing nga din dito minsan yung nag-PPPS na sobrang loaded sa work na minsan 8 PM na out ng work, alam niyo 'yon. So despite talaga na yung time, kaya siya. Okay, basta gugustuhin. So after the next 3 months, syempre tapos na yung ito yung nangyari lang, tapos na yung mga deadlines ko, so mas may time din ako umattend ng training. Swerte nga ako kasi Zoom na lang ngayon. I mean, meron na ng office, so attendan yung office. So dati office lang, walang recorded trainings noon. Ayan, so I kept in touch with my mentor, tapos ang thesis, paano po ba itong USANA, ganyan. Nahit ka na naman PPPS. So have the initiative to ask kasi hindi kayo habulin ng mentor nyo. Swerte kayo kung hinahabol kayo kasi meaning may pakisense sa'yo. Pag hindi na kayo hinahabol, Diyos ko, syempre sobrang laki din naman ng team ng mentor nyo. So, yung apply nyo, iisa lang yan, di ba? Yung sponsor nyo. Pero yung downline ng mentor nyo, madami yan. So, parang tayo as the downline, kailangan talaga natin i-approach yung mentor like on our own, di ba? Initiative ba? Hindi yung huhulaan na lang ng mentor niya, may pinagdadaan pala kayo, like, negative paling nanay mo. Parang, initiative din ba? And to explore the business. Na we are old enough, like sinasabi naman natin sa presentation, tutulungan namin kayo, pero we never said we will do the business for you. There's a difference. Okay? So, kaya nga ang tawag sa atin, independent distributor na syempre may mentor ka, i-guide ka, pero hindi sila yung gagawa for you, hindi sila yung magbebenta for you or kakausap sa prospects for you. Like presentation, oo. Pero yung inviting, syempre kayo na yan, di ba? Na explore the business to learn, di ba? Paano din talaga siya gawin, lalo na kung PPPS na. Kasi pag running PPS, pwede pa na learning kasi, di ba? 2 months pa lang. Pero after PPPS, parang kahit pa paano, alam nyo na kilala nyo yung team, alam nyo na yung sistema, paano yung flow. So parang from there, parang initiative na lang din to learn the next level. Ano ba next after PPPS, di ba? So, ayan, tama ba mga uplines? So, learn and ask for tools. So, yan, isa yan sa mga inaral ko din, no, na yung sa presentation, kahit hindi pa kayo magpresent, parang yung products, para makita ko lang, ano nga ulit yung mga products, ganyan. So, again, initiative. And then,
of course, of all the, ano ba to? Anong nilagay ko na to? Refusing to take immediate action when you have the burning desire will delay your progress. So ayan. So take action, kumbaga na lahat ng mga trainings na na-attendan nyo, di ba kahapon may training pa pala kayo, Sunday, o today, Monday, meron na naman. Pero ang tanong, meron ba kayo ginawa nung pagitan na yon? So, syempre, ito naman, Monday, it's another week. So, after this training, diba, yan, pwedeng ma'am kayo. Pero right after this, kahit pa paano, sana merong na sinde sa puwet natin no, na gumalaw, ganyan, to take action. So, within six months ng pag-iisan ako, I became a director. So, yan yung sinabi ko. Nung nag-director ako, boom, naging positive na yung mga iba kong mga nag-scene lang sa akin or hindi ako pinansin, ganyan, na inbox zone. Yan, binalikan nila ako. Bakit? Kasi most of the people, yung mga, let's say, hindi nga tayo ni-represent scene zone, minsan gusto lang naman nila ng resulta, naghihintay lang sila ng resulta. 'Di ba? So, kaya nga, yung system natin, 'di ba, pag magpa-prospecting, warm market muna unahin yung mga ka-close, yung mga kilala. Kasi kahit pa paano, sila yung may tiwala na sa atin. Kasi yung iba, nagko-cold market agad. O, warm muna, 'di ba, warm. Okay? So yan, so nag-30K ako in a week. And dyan ko din siguro mas na-open na bakit pa ako mag-work. Kasi kahit lasal ako, yung mga klase ko nag-work na naman, 'di ba, na cum laude, ganyan. Pero sahod lang nila 28,000 sa BGC nagwo-work, ganyan. Or 30,000 tas BGC. Kasi pag BGC, mahal talaga pagkain. So, 30K a month, na cum laude pa yun. Ako, hindi ako cum laude. DLDL lang yan, Days Lister. Pero kung siya nga, cum laude na, sobrang nag-aral siya sa school. Tapos 30K a month, sobrang galing niya sa class. 30K a month, pero sa'yo sana, 30K a week na part-time. What more if I give it more time? Kaya nung nagsa-start pa lang ako neto, grabe din yung confidence ko sa pagbe-build. Kasi parang iniisip ko dyan, talo ko pa yung mga nag-work minsan. 'Di ba? Na kahit ba 50K yung sweldo per month ng tao or 60K, mas malaki pa din dito sa'yo sana. Kaya grab that confidence na yan sa mga 99 people na nandito. Grab that confidence sa mga resulta ng mentors nyo or kahit sa winner circle nyo na $300. Diyos ko, yung iba walang part-time. Nagre-rely lang sa one source of income. Be proud and confident enough to share you sana na ikaw nga 15K, paano din yan natulong din sa inyo, 'di ba? Pangbayad din ako ano-ano or kung ano man tinreat nyo sa sarili nyo. Malaki yan kasi we earn in dollars. So after 3 months naman, I was 21 years old this time. Okay, 26 na ako. So 21, I've been doing the business for 5 years. So 21 ako neto and then right after 3 months, full-time na so mas madami na akong time. I became a silver director. Earning $1,000 a week. So, 50K naman. So, 'di ba parang kahit kayo pag na-earn nyo yan, parang mas magiging confident kayo yung humarap sa mga akala nila malaki sweldo 'di ba? Kasi ako, I truly believe, basta pag nagwo-work, kasi nakamit naman ako yan si Coach Zenaida Gambol, mataas siya sa BDO, 'di ba? 250K per month. Oo. Di ba gold lang yon, gold director yon, income. So parang hindi natin kailangan mag-work ng 20 years sa bangko to achieve that income level. Kasi kaya naman sa iyo sana 1 year, 2 years, di ba? I'm sure you've heard your mentors, 3 years. So yun yung mindset in doing the business na walang business talaga na makakatalo dito sa income ng sana. Or ano mang venture, di ba? So, fresh na fresh to kasi yesterday, ayan, Sunday, no, lumuwas yung parents ko to celebrate Father's Day. Ayan, late lang, ganyan. Tapos kumain kami, ganyan. Tapos pinadaan ko sila sa team namin, downlines namin sa Makati Diamond. So, andun sila, 3 sila. Ayan, si Coach Casey, Karen, Alondra. May pa-shoutout na. So, ayan, nagra-run sila, nakashoot sila ng winner circle. So, parang kotse pa lang, din-drive ko sila. Sabi ko, shinare ko na sa parents ko yung winner circle. Parang may idea ba sila? Tapos, ayan, parang pinashare ko din sila sa team, sa downlines. Na nung nag-start kasi negative si Papa. Kasi, di ba, I'm sure madami din naman sa inyo, parang may, kahit pa paano, meron dyan, isa sa relative nyo or kaibigan ganyan na nega.
So, meron talaga, it's common. So, ayun, yun nga, yung parents ko. Tapos sabi, di nagkwento-kwento si Papa. Sabi ko, ano na-feel mo nung umakit ako ng MOA Arena, director? Sabi ng tatay ko, medyo proud. Oh, medyo lang daw. Medyo, edi, laugh trip din talaga tatay ko. So, medyo daw, edi, kwento-kwento, ganyan. Sabi ko, o sige, yung gold na lang. Kasi si mama proud naman daw siya lagi. Lagi niyang pinapanood naman yung ano ko daw, yung mga post. Tapos sabi ni Papa, sabi ko, nung nag-gold ako, yung nagtoka ako sa MOA Arena. Tapos sabi ni Papa, ayun, yun na yung time na sobrang proud. So alam mo yun, Asian parent yan, mataas yung standard. Pero yun yung level ba na, I'm very sure, same with your friends, na mga, like say, habang nagra-run, pwede sila yung not now. Pero syempre, let's say may resulta ka na, director ka na, silver or gold, sila na yung lalapit sa inyo, di ba? Christine, ano nga yung pinesenten sa akin, no? Yung mga ganyan. So sa akin, sa parents ko, ganun din. Like, if meron dyan, no, na negative yung parents, ganyan. I'm here to say na, syempre, we are old enough na naman. Basta 18 and above, we are old enough to decide on our own. Pero syempre, yung iba sinasabi, paano yung honor your parents, ganyan. Actually, in really thriving or striving for our goals, we're already honoring them. Kasi bakit ba tayo pinaaral, 'di ba? Hindi lang basta mag-aral, I'm very sure. It's for us to have a good future. Kasi yun yung mindset nila, yung mga generation nila, 'di ba? Kasi ang generation nila, ang mindset mag-aral, get good grades, get a good job, climb the corporate ladder. Pero now that we are in 2023, may sana, we know better. 'Di ba? Na, let's say, maging successful tayo para din naman sa kanila. Right? So, ayan. So, nung silver ako, after 3 months, nag-gold director ako. So, within those 3 months, madaming nagtatanong sa akin, kahit mga bago pa lang. Kasi siguro, gusto din nila ma-achieve yung na-achieve ko, 'di ba? In 1 year, nag-gold director. So, yan, nagtatanong sila, paano ba mag-gold in 1 year, ganyan. So, may mga part-timers din naman na nakaka-hit ng gold director. Pero ang masasabi ko na talagang kailangan din siya, to have that mindset na parang full-time, pero kahit part-time mo siya. Parang nung student ako, part-time student, pero full-time yung sana, parang ganyan. So, same thing, di ba, na let's say after work, after shift, yung sana, parang may konti ka lang i-give up. Let's say yung Netflix time mo, or let's say yung every after work barkada time mo, kung may ganun ba, early mornings, tapos laser focus ka. Kasi hindi naman lahat mag-gold. Bakit? Kasi hindi naman lahat laser focus din. Hindi naman lahat gustong-gusto din mag-gold. Parang okay, gusto ko lang mag-gold para lang masabing gold. May ganyan eh. 'Di ba? So, baka kayo 'yan, Pero meron ding mga gusto ko talaga mag-gold, mentor, paano ba 'yan? Gagawin ko 'yan. Kung ano man sabihin mo, mentor, guide mo talaga ako, gagawin ko 'yan. 'Yan yung mga attitude na talagang nag-go-gold. Kasi makikita mo din talaga 'di ba? Yung parang yung winner circle, sige. Yung mga nag-winner circle, of course nag-commit kayo diyan. And commitment doesn't mean talagang madaming time kayo ibibigay. Commitment lang na you're just gonna commit to your goals na gagawin mo siya. So, madaming part-time madaming part-time na nag-winner circle eh. So, if kinain niyo yung winner circle na 6 weeks, hindi kayong nag-zero income, kaya niyo din yung yung mga further ba, mga director, silver, and gold. So, yan. So, within 3 months, I became a gold director. So, regardless of age to, I'm just a representation din, no, na regardless of age, regardless of background, di ba, or network, kumbaga ganyan. Kasi sasabi ng iba, wala akong network, ganyan. So, yan, kaya siya. Kasi I was 21, gold director, wala akong mga workmates, di ba, wala akong mga nalapitan ganon. Yung circle ko ng friends, maliit lang din kasi choosy ako sa friends ng college. Tapos, ayan, mga churchmates ko, binantahan ko, hindi naman nag-build. So, alam mo yon na regardless of that, di ba, kaya siya, posible. Okay? So, sa Magical Ball, October 1, sino dito gusto mag-goal? Type na natin yan. Para makita ng uplines nyo sino i-goal set, di ba?
Naku, wala. Ayan, si Engineer, kilala ko 'to, eh. Na-meet kita sa convention, 'di ba ikaw 'yun? Yung kambal, yung matangkad. Oh, oh 'yan, oh, madami din, oh, gold or, silver, 'di ba, or director, basta yung mag-aano sa magical ball, o gusto magpakita sa magical ball, kumaway-kaway sa magical ball, ayan, madami-dami. O sa mga uplines nito, 'yan, i-goal set niyo na lang after ng talk ko, 'di ba? Pero once kasi clear sa'tin kung ano gusto natin ma-achieve, tas bigyan lang din natin ng tamang commitment ano, kaya talaga, you know? So, after that, same recognition 'no, nung nag-gold ako, nag-talk din ako sa MOA Arena, thousands of people na na sobrang kabado din ako niyan, pero 'yan, it's achievement and at 22, I earned my first million. Okay. So, even if it takes you kasi madami dito, Diyos ko, 6 months lang, nag-1M na, 'di ba? Or 'yan sila mentors niyo, parang I mean nung na-attend ko lang yung last talk ni mentor ano niyo, Mentor Noy, parang 5M per year, o 'di ba? 6M, oh. Pero kunyari, eto, 'di ba, at 22, parang iisipin mo, at 22 baka first job mo pa lang 'yan, 'di ba? At 22, baka noon nag-aaral ka pa lang, pag-graduate ka pa lang, 'di ba? So right now, kung anong age niyo, dagdagan niyo ng 1 year. So how would you feel having 1 million after a year, 'di ba? Kasi madami akong kilala, madami akong naprepresentan in their 30s, 'di ba? Na may okay naman na trabaho, pero walang pang-start ng 30K, walang pang-join ng 50K. So, parang kahit okay yung career nila, parang hindi din masyadong financially stable kasi fixed pa rin yung income, 'di ba? Yung fixed versus exponential, alam niyo na 'yan. So, sa'yo sana kasi exponential, eh, na hindi ka magre-rely sa 30K per month na sweldo. Ayan si Doc May nag-aral medicine, ayan, Doctor May. Oh, so kahit part-time, 'di ba, kaya siya. And saang venture ba kayo makakita na part-time, 'di ba? Mag-1M kayo na kahit sobrang busy kayo sa work, 'di ba? Ano, so yun sana pa din. So, dito, doing yun sana for 5 years, mas na-appreciate ko din 'no, or mas gumaling din ako mag-ano, mag siguro mag-guide kasi ako kasi growing up, 'di ba, ang perspective ko okay nga mag-business. Kaya hindi mo din masisisi yung mga guest niyo na ayaw mag-business. Kasi puwedeng growing up, gusto lang talaga nila mag-work, okay? Dito sa Secrets of the Millionaire Mindset, parang ang tinuturo dito is yung brain wiring, na growing up, who we are today is because I mean majority is because of how we were raised. Kaya nga ano, eh, parang hindi mo masisisi how people react. Like kahit ngayon, kahit matatanda na sila, 'di ba? Mga 30s na or 20s, 30s ganyan na may ibang tao sobrang nega in all aspects, merong ibang tao sobrang mareklamo, 'di ba? Mga toxic na tao, alam niyo 'yan, 'di ba? Type 1 if may mga na-encounter kayong ganyan. May mga nami-meet kayo, kahit anong gawin niyo may opinyon, 'di ba? Di naman nila buhay yung buhay mo, okey? Kahit ano pa ba, sige nga ano ang na-experience niyo, mga taong abnormal na parang ayaw nilang maging mabait na lang, alam mo 'yun? So, it's because, I mean, we can't blame them kasi puwede, growing up, puwedeng they had child traumas, alam mo 'yun, puwedeng yung parents nila gano'n, na kada daan ng kapitbahay mo may sinasabi, puwedeng gano'n, 'di ba? So, we cannot blame, them and ourselves. But sabi dito, we're old enough to choose a path, to choose the right path. Na if eto yung tinuro sa'tin, employment na get good school, get good job, climb the corporate ladder, pero now that we have Usana, okay, puwede palang mag-part-time na business, puwede din pala ako yumaman, puwede din pala ako magnegosyo na kahit yung hindi ako nag-graduate ng business course, 'di ba? Sobrang nag-breakthrough ko dito, eh, mas naintindihan ko yung mga tao, 'di ba? Na kasi parang dati, nung kaka-start ko lang sabi ko, "Oh, bakit ayaw mo maging mayaman?" Eh, yun pala hindi pala gusto ng lahat maging, to earn. Parang
alam mo yun, kahit sabihin natin, and stop ko muna. Kahit sabihin natin na gusto nila ng simpleng buhay, pero we can't blame them kung yun talaga gusto nila, 'di ba? Pero wag kayo na lang, 'di ba? Wag niyo na kaming isama, wag na nila tayo isama. Tama. So, okay. So, 23 years old, I became executive gold director. That's almost 800K 3 months. Yeah. Tapos 23 Ruby director, $8,000 per month. That's half M. So, yun lang. Parang hindi ko masyado in-ABC, no? Pero, yan, yun yung naging growth ko. And, syempre, di ko naman i-share talaga yung buong journey kasi, Diyos ko, sobrang haba. Pero, di ba, I mean, age is just siguro gas-gas, di ba? Pero, wala yun sa edad. It's when you decided that you want something to change in your life. So, kahit sabihin nyo ba, kasi pwedeng bata pa lang kasi nag-start na, tapos sabihin ng karamihan, sana nung bata pa lang ako, nakita ko na yun sana. Hindi din eh. Kasi madaming nag-start pero di naman hinahataw. So, wala din. So, again, it's that moment in your life that you want something to change in your life, okay? So, eto na. Gusto niyo ba mabaliw? Lalo. So, I will take you to a journey na at the same time, kakabahan kayo, na ma-excite kayo, na pwedeng sumigaw din kayo yung puso nyo. Ganyan. So, recently, I went to Dubai. Ayan. And hindi ko masasabing lagi kong iniisip na gusto ko mag-skydiving. Pero, parang lagi ko lang sinashare, sina-story pag nakita ko sa reel. Pero wala siya sa vision board, wala siya talaga sa goal. Pero, na-realize ko din, yun yung magagawa pag may pera ka. Like, hindi naman like basta may pera, pero luxury, diba? Of your time, of your freedom, financial freedom, time freedom. Na you can travel anytime you want, you don't have to ask for leave. Tapos yan, kung gusto mong gawin to, di gawin mo, diba? Lalo na kung goal mo din naman or gusto mo lang ma-experience, okay? So ito na, sa mga first time din ako makita, no? Syempre din nyo pa ito napapanood. Okay, so ito yung nung nag-skydiving ako. Pero gusto niyo ba mapanood? Kasi baka, ayun na naman. Char. Sige, wait lang. Hanapin ko lang. Dito lang yan. Okay, kasi ito, this was this is 45,000 pesos. So, 45,000 ng pesos na, 15 minutes ang buhay ko. Diba? Yan ang i-goal nyo din na, ang first kasi na freedom, parang, pag mag-grocery kayo, di na kayo tumitingin sa price. Pero syempre, hindi lang naman yun yung goal natin. No? Like soon, di ba? Yung mga adventures, travels, realizing, like, before ko pala i-play, no? Pwede niyang, for sure, meron dyan magsasabi, ay, di ko naman yan gusto, di ko naman yan goal. Di ba? Or let's say, yung 500,000 per month, ay, di ko naman yan, okay na ako sa sweldo ko, ganyan yung mga okay na ba sa life? Okay din naman yan, di ba? Pero I realize, no, yung mga ganong comments, it's just excuses. Kasi I was once like that. Yung parang, uso nun yung iPhone 10, yung classmate ko naka-iPhone 10. Back then, it was 60K. So, estudyante ako na. Sabi ko, di mayaman kasi sila. Di ko naman kailangan yan. Naka-ISOS lang ako nun. Pero right now, no, realizing, sometimes those are just excuses kasi di natin afford. Hindi kasya ng psychological wallet natin. Diba? So, ito na nga, Okay. Ayan. Rinig nyo ba yung music? 13,000 feet to. So, parang galing kami sa plane yan, tapos we jumped out of a plane. Dorothy, welcome to Skyline Dubai. How are you today? Hello, I'm doing great. I'm so excited. Tell all your people, what are you doing here? For vacation and also to celebrate my And dyan birthday. pala ako na Amazing, happy birthday. birthday. Thank you so much. Ready to jump out of a plane? Yes, I'm very ready. Someone special that you want to dedicate this jump? Family, friends, up to the To my second? friends and business partners. Amazing. Beautiful. You met Marcos. Do you understand Yes, all the yes. instructions for this jump? Ready to skydive? Yeah, very ready. Awesome. See you in the plane. Thank you so much. Kahit ako pag inuulit ko, minsan yung puso ko, bumabalik yung moment eh. Parang naiwan yung puso mo sa ere, sa plane, nung tumalon ako.
I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. Tas kita mo yung buong view. Buong view. To know if I can Dubai. bleed. Grabe. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Yan yung Gapang. Yan yung view ng 'Cause I can fly, I can fly. 26 ako and that's my money. Like not parents' money, my hard-earned money. I can fly. Hindi ko mabuka bibig ko niyan eh. Yan yung view ko, grabe. Breathtaking view. Hindi ko mabuka bibig ko niyan eh, pero medyo matagal na. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Legs up, legs up. Stand up, beautiful. Tell me all about it. How was I that? thought I was gonna have a heart attack. But you did awesome. Did you have fun? Yes. Would you do it I again? really enjoyed the view. Yeah. Yes, and I think I would do better next time. but Awesome. You did thank amazing so much. anyway. You're Welcome to amazing. Skydive Live. Bye bye. Ayan, nabaliw ba kayo? Na anytime yan ng goal. Ayan, si Letter Clares nakakilabot na parang kahit kayo di ba? Na-feel nyo din eh. So parang that's our goal na kahit nung nag-start ako, parang nakita ko din sa mentors ko na parang they get to spend quality time with their loved ones kasi sila may kids. So syempre wala pa naman tayong kids. Pero 'di ba yung time freedom, yung iba travel whenever they want to, spend your birthdays kung saan mo gusto. Like hindi mo naman kailangan i-spend on the day itself, 'di ba? Pero yun yung freedom na pwede mo naman i-spend anytime eh. Bakit yung iba talagang kailangan on the day itself? Kasi limited din yung day offs, yung mga ganyan ba? So, okay ba? Diba? Yan yung goal. Okay? So, let me walk through you lang din sa mga pwede nyo ding ma-achieve, no, na yung Dubai kasing to, this is a personal trip. So, sa mga bago dyan, i-go nyo yung free travels ng USANA. So, Leadership Summit, Japan, o lahat kasi andito na sa FB ko. Tinahan ako maglagay sa slides. So, yan. Kaya malakas sa attraction marketing. Mga self-invite, no? Like, message na lang. So, this was, first time ng dad ko mag-travel sa Japan. So, Leadership Summit yan, libre yan lang lahat. So, diba? And first time abroad ng dad ko. Ito naman, first time abroad ng mom ko, trip for 4, Bali, Indonesia. Mom, dad, and brother. Ayan. So, possibilities are limitless dito sa USANA. So, parang dito din sa skydive, no? Parang dito ko mas na-appreciate din yung pag-USANA. Itong trip ko sa Dubai. Kasi, kaliwat kanan, puro Pinoy. Di ba? Madami akong nakikitang Pinoy, kaliwat kanan na nag-work. Pero bihira akong nakakita, or parang isa nga lang di ba? Out of whole my trip. Tapos yung isang Pinoy na yon nag-work pa sa US. So parang dayo lang din. Nabihira akong nakakitang Pinoy doon na nai-enjoy din yung amenities or yung hotel or yung mga skydiving, yung beach. Bibihira. Which is mas nakakagigil gawin nyo sana kasi kaya mo itong ma-achieve sa like yung mga afford ng kano. Diba? Kaya dito sa USANA So, sipag lang, diba? And yun nga, regardless of age, again, diba? Regardless of age, basta having the right mindset, doing the business will take you places. Yun lang masasabi ko din talaga. Tapos eto Canada naman,
Di ko lang na-post, pero I also got yung US 10 years multiple entry. So ako yung pinaka-perfect example, i-deny nila. Kasi I'm single, wala akong work, wala akong kilala sa US. Pero 'di ba, feeling ko lang naman dahil sa syempre yung income documents and sa previous travels, 10 years multiple entry ako, US visa. That's yan, Canada. 'Di ba? So gusto niya din ba yan to travel the world? So let's say yung mga ano diyan, yung mga pilosopo na ay ayoko naman mag-travel. Gusto ko dito lang sa Davao, ganyan. Gusto ko lang sa beach. At pwede din naman, 'di ba? Pero i-maximize lang natin yung gusto din, yung kaya din natin ma-achieve sa sana. And lastly, ano oras ba ka nag-start? 9 mo? Oh, sige. Kala ko overtime ako. Ayan. So lastly, i-share ko lang din yung this week. Last week I had the total of 9 personal guest presentations. Iba pa to sa mga presentations with guest ng downlines. So more than naman yung syempre yung presentations kanyan. Kasi nag-hit ng winner circle. So etong 9 na yan, isa dyan dalawa dyan warm market, yung 7 dyan cold market. Out of yung 9 na yan, isa yung nag-join. 'Di ba? So, ang gusto ko lang i-share dito, no, na pwedeng ngayon kasi ang nafe-feel nyo, ano ba yan, wala nagpe-pay-in, nagpe-present naman ako, nag-guest naman ako, naka-3 guest ako this week, wala naman nag-join, 'di ba? So, I'm showing you then na pwedeng yung 3 kulang yan, 'di ba? So, ito, disclaimer, hindi ko siya masyado din qualify kasi mga self-invite yan, sila yung mga lumapit sa akin. So, hindi yung talagang qualify ko na may pera and all. Kasi sa mga nagraran ng PPPS, kaya din naman yan, konti lang kausapin nyo, basta qualify lang. And warm market, diba? So, yan. So, parang alam nyo yun na kahit million yung pinapakita ko, kahit sobrang daming travels yung pinapakita ko. Siyempre, yung iba walang pera, yung iba, ang dami pa din, excuses, yung time, yung military sa Taiwan, ganyan. Yung US naman, kakapunta lang niya sa US. So, numbers game pa din. Yan, kahit mentors na, di ba? Sila Mentor Noy, Mentor Gia, Mentor Ate Cha, Noreen, Mentor Mark, Mentor Jover Anna. For sure, kahit sila. So, at the end of the day, work ethic pa din. Work ethic is important because unlike intelligence, yung IQ, talino, yung galing mo sa sports, charisma, or yung natural attribute mo, it's a choice. So, yung pag-hustle mo or paggawa din ng business, it's a choice. Yung pag-guess mo, pag-invite mo, it's a choice. Kaya you cannot blame other people but yourself. Kaya diba sa NDO, walang blaming others. Diba? Like, point the finger to yourself pa din at the end of the day. So lastly, I want to leave with this. Proximity is power. If you can get proximity with people that are the best in the world, things can happen because of all the people they know. The insights they have and the life experience they have, they can save you a decade of time by one insight. So last na naman to, na parang, yun nga, pwedeng sa circle nyo, let's say may mga against, may mga negative, ay mag-business, etc. Just find a new circle. Kasi lalo na, kung gusto nyo lang naman, katulad nila, pwede din naman, diba? Pero again, ako kasi, ang growing up ko, proximity ko, is yung mga naging churchmates ko nga na negosyante, na mayaman, na mababait, na humble. Okay? Kasi madami, Pinoy din naman ako, so hindi ako racist Kasi madaming Pinoy na mayaman, ang yayabang. Ewan ko ba, like, may kilala ba kayong ganun? Ewan ko, like, kasi humble pa yung mga nasa Davao, Cebu Pero yung mga Manila, like, province dito, parang ewan. Like, mga nami-meet ko lang naman, usually, diba? Pero may mga humble naman, like, usually lang. Pero itong mga, yun nga, circle ko, yung nakikita ko ba, mga Chinese na very helpful, parang yun yung proximity, yung team natin, di ba, sa mga office, di ba, sa Yusana. Parang if you don't have that circle na nagbe-business or yung parents mo hindi support, edi find that circle na talagang magsusupport or pushes the best version out of yourself. Nag-advise yung tatay ko. Okay? Andito ba si Coach Casey? Ayan. Parang si Coach Casey, si Casey Chong, ayan,
Siya kasi yung Chinese, siya lang yung ano doon, yung student. Parang sabi ng tatay ko, oh, ikaw, mag-aral ka. Ayoko kasi yung mentor na pupush ng goal, ganyan. I mean, it's just him. Pastor siya, hindi naman siya nagbe-business eh. Pero ako kasi kaya naman ako nag-goal din at an early age kasi pinush ako ng mentor ko. Kaya magpupush lang din kayo. Kasi para sa inyo din naman yan eh. 'Di ba yung goal nyo? Tama ba, Casey? Andito ba siya? O, ayan. So, ayun lang la. If you're, there are times, let's say if you feel down, just go back on the bonfire, which is bahay ni Mentor Jack. Char. Bahay talaga ni Mentor Jack na. Sa office, ganyan. Sa office, mentors nyo, 'di ba yung team? Kasi nananega na kayo, tapos lumalayo pa kayo lalo sa team, 'di ba? Tapos nagpapakababad lang kayo sa work. So, wala talaga mangyayari sa sana business nyo. So, ayun lang. Diba? Yun lang. Thanks, everyone. Ayan. Wag nyo na ako i-add sa FB. Sa Instagram na lang. Kasi pang-prospect yung FB. So, ayun lang. You can connect with me on Instagram. Thank you. Right. Thank you so much, Mentor Dorothy. Yay! So palakpakan natin sa Mentor Dorothy and say a lot of appreciation no sa ating chat box no for Mentor Dorothy. Thank you, Mentor. Yan. And you can also unmute guys to say thank you. Yan. Thank you, And mentor. actually, Thank you, So much, mentor. mentor. Thank you, mentor. Thank you. okay. So, grabe no, be with the people that are best in the world. Grabe, ito yung mga insights ha. And have the right mindset and it will take you to a lot of places. And be excited anong yung pwedeng ibigay ng Usana. Never take for granted. And plus, Usana can give a lot more, especially time freedom, di ba? Financial freedom. Plus, it can spend you a lot of, it can spend you time wherever you want to. So grabe no, very excited na tayo sa ano yung pwedeng ibigay sa atin in the future. And of course, we're very much grateful sa binigay na insights ng Mentor Dorothy, and priceless talaga yun siya, no? Bihira lang yung ganon. And dapat talaga no, i-greet natin sa Mentor ng personal messages as well, especially sa Instagram, right? So Mentor, thank you so much po, no? And I hope we will see you sa Manila again and dito din sa Davao, no? For the events as well dito sa Usana Davao. So thank you so much, Mentor, and God bless sa sa business niyo po, and I hope marami pa kayong taong ma-help din for this opportunity. Thank you so much, Mentor. Thank you so much also. Thank you Coach po. Noreen. Thank you, Mentor. Thank you And po. guys, Thank you, Mentor Lucille. Ayan, kung andyan Thank si you po. Mentor. And guys, don't forget no, tomorrow, just a short announcement. We will be having Tel Aviv spa party. So invite your guests, no? And wait lang. May mga announcement pa, saglit. Sa Wednesday pa pala. Excited ako. Hindi ko na alam na Tuesday pa pala bukas. Anyway, wait, let me show you the picture. Wait lang ha. Mentor Noy, are there any announcements po? You can take the floor. Mentor Noy? Mentor Noy? By the way, si Mentor Noy pala ang nag-invite kay Mentor Dorothy. So palakpakan natin sa Mentor Noy. Wait lang, nakamute daw sa Mentor Noy. Sino ba yung main po? Andyan to ba si Mentor Dorothy? Mentor Yes, Noy? at thank you din pala, Mentor Noy. Nalimutan ko thank you sa nag-invite. Wait lang. Mentor Noy, are you there? Alright. Yun. Alright. So thank you so much, Mentor Dorothy, no, for grabe. Nag-yes ka agad. Isang invite lang, yes ka agad. Okay. Tapos supposedly kahapon siya. Tapos nire-schedule ko for Monday. Yes pa rin. Okay. Ganyan tayo kalakas, no, mga taga Davao, kay Mentor Dorothy. So very Yes. inspiring, no? She started her business at the age of 21 years old. Okay. After a few years, ngayon 26 years old. Ngayon, skydive na lang. Okay? Pero ang malapit doon, marami siyang mga nai-inspire, okay, na mga tao. For sure, marami tayong natutunan at the same time, marami tayong nakuhang inspiration, no, from Mentor Dorothy. And marami sa inyo excited na, okay, for this week. So guys, no, let's convert our learning
and our excitement for tonight. No, let's monetize it and hit our goals. Okay, for this week. And of course, for the announcement. Okay, so again, this coming Wednesday, we will be having our Salavis pa party. Okay, perfect to for guest natin, no, na mahilig sa skincare. Okay, so imagine na lang, no, si Mentor Dorothy anyway is our Salavis ambassador. Okay, so yun, di ba? Ang maganda, may income pa. Okay, tapos Salavis ambassador pa. Okay, and of course, this coming Friday, then we will be having our health and freedom, okay, orientation sa office. Okay, so perfect yan for follow-up, mga guests din. And of course, this coming Saturday ulit, okay, Salavis pa party ulit at 6 p.m., I think. Okay, and by Wednesday, Salavis pa party, pero I think mas maaga siya, 4 p.m. since holiday. Holiday ba? Oh, holiday. Okay, so maaga tayo sa office, guys. Maximize natin yung holiday para umataw. And also, in Saturday din, meron tayong Winner Circle celebration. Okay, if you are one of those qualifier, no, for our Winner Circle, okay, contest or incentive, okay, nang isa na may mini celebration din tayo. Will be happening, no, sa Montreats, okay, pool area. Magpapalitsyon si Upline. Okay, magpapalitsyon si Mentor Jack. Okay, kaya guys, no, para sa mga nag-hit din for the part 2, starting na din this week, no, yung part 2 natin for the Winner Circle. So make sure na para sa mga gustong i-hit yung part 2, okay, so best strategy is to hit your first $300 for 3 consecutive weeks para at least discounted kayo. Instead na 2,000 na lang. Okay, para at least sa mga mag-qualify, okay, magpapa-celebration ulit. Okay, sa upline. Okay. So yun lang siguro. Nurse, no, back to you. Again, thank you so much, Mentor Dorothy. All right. Thank you so much, Mentor Noy, for that quick tawag nito, updates. So, yun lang po. Thank you so much, everyone. And I hope we will see you for the next event, no, for this coming week, Wednesday. So, thank you so much for your time and have a great week. Goodbye. Music maestro.